Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, grabe, ilang mga resibo sang atin pong pag-uusapan na pinagkakaguluhan ng mga Kim Pao fans. So ayan, mga hindi po nagkakasundo-sundo. Di ko alam kung bakit kinakailangan pang humantong sa kaguluhan ang ganitong mga bagay. Walang paggalang sa isa't isa na paniniwala, ganyan. And syempre, ilang update tungkol po sa nagreaksyon ni Angge hinggil po sa pandaraya daw kay Kim Chiu. Meron tayo nabasa na balita or chismis tungkol dyan. Kaya naman, makikichika rin po tayo. Kaya tumutok lang po kayo hanggang dulo mamaya pag-uusapan po natin ang buong detalye. Pero bago po yan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon, unahin nating pag-usapan nga itong mga resibos na nilapag itong mga nakaraan ng Kim Pao na tila daw ba ay may kinalaman nga po sa Kim Pao, kina Kim and Paolo sa pagbabakasyon nila Kim and Paolo. Katulad ng mga larawan na inyong makikita. Meron po kasing nagsasabi na it's not true sapagkat ang katotohanan ay nasa gift na yan ni Chinita Princess para sa kanyang mga co-host sa PBB ay wala raw kinalaman kay Paolo Avellino. So, basahin nga natin itong ilang mga nasagap nating chika, no? So, sa post ni Marlene, so, is this another resibo ba ng recent European travel at may pasalubong na French perfume para sa PBB host na galing sa Chinita Princess o sa Prinsesa Chinita? Credit to the owner. And may mga nagko-comment dito, meron po niyan sa Taguig. And so, that doesn't mean that she cannot buy those straight from Paris. Marami kasing kumukontra talaga na hindi magkasama ang Kim Pao, na meron din yan dito, nabibili rin yan, meron din doon, sa ganito ganyan. Ayan, syempre yung ilang Kim Pao fans, pumapalag, di ba? Ayan, so nagkakagulo-gulo tungkol po dyan. So ang katotohanan naman po ay tanging sila Kim and Paolo lang ang nakakaalam. So mag-stick na lang siguro sa kanilang paniniwala at huwag na pambasag ng trip. Dahil later on naman, lumalabas din naman ang katotohanan. And kadalasan pa galing mismo kina Kim and Paolo. Sila din ang nagbubuko sa sarili po nila. So, lalabas naman po ang katotohanan. So, let's just wait and see. Pag lumabas na ang totoo, ayan, kung sino ang may tamang kutob. Kumbaga, hindi naman po kailangan na sirain pa ang isa't isa, ganyan. Kasi para naman kayong others, pare-parehas lang naman ang ating layunin. Ang mahalin, suportahan po sila Kim and Paolo. Samantala, dumako naman tayo dito sa post ni Sikat Scoop. Meron siyang ipinost dito hinggil po sa naging birthday ni Miss Garlic na kung saan dinedma daw po ni Jay, si Kim Chiu, etc. at hindi nagustuhan ni Angge. So, based po sa kanyang post, pandaraya kay Kim Chiu, Janine Gutierrez, deadma kay Kim, pero todo ngiti kay Paolo Avellino sa party. Grabe ang tensyon sa birthday party ni Miss Cardi. Usap-usapan ngayon ang di umano'y pang-dededma ni Janine Gutierrez kay Kim Chiu. Pero todo bati naman kay Paolo Avellino.
ramdam ang inis ni Miss Angge at ng mga fans sa tila planadong eksena kung saan naiwan sa gilid ang Chinita Princess. Alamin ang buong kwento at kontrobersiya. Uy, grabe na intriga naman ako doon sa sinabi na naiwan si Kim sa isang gilid na para bang kinawawat inupi si Chinita Princess. Hindi naman ganon. Si Kim po yung nakikipag-usap, di ba? Well, ito yung kinaiinis ng ilang Kim Pao kay Paolo na pa iniwan daw si Kim para lumapit sa Ekonin. So, si Kim naman po ay nakikipag-usap po at busy po makipagtsikahan sa iba pang nandoon sa party. So, hindi naman siya basta iniwan lang ni Paolo na nakaupo doon, na OP, na para bang kawawang-kawawa si Kimi. Hindi naman po ganoon. At based naman sa mga nakikita natin, talagang si Paolo ay todo sulyap kay Chinita Princess. Ayaw mawala ang kanyang paningin kay Kimi. Hanggat maaari nandun na kanyang pag-iingat at pagbabantay kay Kim Chiu. Pero nakaka-intriga dito sa post ni Sikat Scoop ay ang kanyang pandadami kaangge na kung saan sinasabi niya na grabe yung inis nitong si Ma'am Angge or Angelica Panganiban sa planadong eksena kung saan naiwan daw sa gilid si Chinita Princess. So parang nice yung sabihin na hindi nagustuhan ni Ma'am Angge yung ginawa ni Pao kay Kim na pag-iwan at pagbati ni Janine kay Paolo. So, nakaramdam daw ng inis itong si Angge. Hindi ko alam kung sino yung source niya, pero ayan, grabe, hindi daw kaya ni Miss Angge. Ayan nga, ni Ma'am Angge yung ginawa daw kasi based sa caption, 'di ba? Dinaya daw si Kim. Siguro yung sinasabing dinaya si Kim, nag-hi, todo hi itong si Janine kay Pao nang nakatalikod si Kimi. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Shirley Alolod. Sabi niya rito, para sa akin naman po, mga fans lang naman ang exaggerated kasi artista sila Kahit may mga awkwardness, walang magagawa. Trabaho lang naman. Depende lang yon sa bawat couples. Wala namang masama. And para sa akin naman, sila Kim and Paolo, hindi naman siguro mag-yes sa isang project na hindi nila gusto ang kanila makakatrabaho. Just like Kim, 'di ba? Hindi naman siguro siya mag-yes sa isang project na alam niyang hindi naman niya makakasundo yung katrabaho, etc. So, yung mga ilangan, ganyan, ayun, nasa professionalism na po nila yun. Ganun talaga showbiz yan Yung mga fans, yes, usually, talaga ang mga fans ang gigil na gigil at hindi po makamove on. Sa Samantala, dumakoy naman po tayo sa comment ni Edita na Donsa. Sabi niya rito po sa kanyang comment, well, Gandara, pagkasama ang Kim Pao sa Ekonin, yari, walang mag-a-agree ni Kim Pao. Ayan, Kim Pao lang kami. Hindi yan papatok sa takilya. May project ang Kim Pao at Ekonin. Pag may project ang Kim Pao at Ekonin, Kim Pao lang ang gusto namin. Wala kaming pake sa iba. Regarding sa event sa Cebu, magkasama ang Kim Pao sa isang bagay na kanilang tuluyan. Magkaiba ang kanilang float, okay lang. But pagkatapos ay iisa lang ang uuwian nila. Ayun, nakakasad Ma'am Edita kasi wala talaga si Chinita Princess doon. Or meron lang din talaga silang mga panlilin lang. Pero based sa pagkakauwi ni Paolo, ay hindi naman siguro niya kaya na for the showbiz. Iiwan niya si Kimi, siya muna ang unang aalis. Tapos magdi-disguise na lang si Kim Chiu para makauwi nang wala nakakakita. Kumbaga, I don't think magagawa yun at kaya ng konsensya yun ni Paolo Avellino. Lalo't unang-una, wala naman silang dapat na ikatakot dahil wala naman silang tinatapakan na mga tao, hindi ba? So, pero ang importante naman po dito, kahit po hindi sila magkasama,
konektado ang kanilang mga puso. 'Di ba? So, kumbaga ay hinihila pa rin po nila, namamagnet pa rin po sila sa isa't isa no matter what happen. Doon pa rin ang ending nila, you beside me. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po muli sa mga susunod pa nating chika. Marami pong salamat.